Okay. Sino ang nagagalak na siya ay nasa bahay ng Panginoon? Amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po ay mapalad dahil mapalad po kayong nagtatrabaho dito sa Hong Kong because every weekend meron kayong day off. Sa ibang lugar ay pahirapan na magkaroon ng day off. Amen. So, let us take this as a great blessing from the Lord. Amen. Kung wala tayong ma-testify, yung day off mo, i-testify mo na may araw ka para sa ating Panginoon. Yung iba, uhaw na uhaw. Yung iba is gutom na gutom sa day off dahil wala silang day off. Kaya sa mga ibang lugar, only during anniversary lang namin sila nakikita. Mga anniversary members. Kasi talagang inilalaan nila yung isang opportunity in 1 year. Talagang itinataon nila, hinahawakan nila yun at kukunin nila during their anniversary only. Kaya nakikita lang namin sila kapag anniversary. All the rest of the month and the days ay nasa loob na naman sila ng bahay ng mga employers nila. Kaya mapalad po tayong mga kapatid. So let's not take the gift or the favor of the Lord for granted. Amen. So we praise the Lord for this time, and I also want to thank the Lord for our everyday strength, for our everyday na sustenance, maintenance, mapa-physical, mapa-mental, mapa-kalusugan. We thank the Lord for sustaining us. And dahil bumabangon pa naman kami na may kalakasan, bumabangon pa kami na merong kagalakan pa rin na merong gagawin ang Panginoon sa pamamagitan po ng ating pagsisilbi sa Kanya. Amen. So, I also personally want to thank the Lord dahil yung father ko po na binabible study ng mga kapatiran natin sa Pilipinas, ay nakikita kong lumalago. Parang sabi pa nga ng kapatid ko, parang magpapastor pa ang tatay natin. Kasi malalim yung illustration niya sa mga napag-aaralan niyang mga parables, mga salita ng Panginoon. At syempre kapag mayroong mga interaction after the Bible study, ayan, meron siyang input ba? Na may sarili siyang the way he understands the Word of God ay unique. Kaya praise the Lord for that, although we continue to pray dahil of course kailangan pang marami pang mangutos ng Panginoon na kailangan sundin. But step by step. Amen? Yeah. Nothing comes easy, nothing comes instant, only coffee and noodles. Coffee lang po at saka noodles ang may instant. Pero ang salvation, it is a process. But then, let's cling on to the Word of God that it is by hearing the Word of the Lord that faith comes. That faith comes. So let us endeavor to really make a way. Ipanalangin natin sa Panginoon para makapakinig yung mga pamilya natin ng salita ng Panginoon. Dahil yung salita ng Diyos, yun yung makakapagpabago sa kanila. Hindi yung pastor na pupunta. It is the Word of God na mapapakinggan nila. Kaya let's take every opportunity. Let us grab every opportunity. Kung may nanginigil sa inyo na, oh, ikaw naman ang sagot sa birthday ko, ate. O kaya, auntie, ano naman dyan, pa-birthday naman. O kaya, mataas ang grades ko, mga ganun ba? At gusto nilang magpalibre o gusto nilang magpa-sponsor ba? Let's grab that opportunity na okay, mag-birthday ka, o ito ang pambili mo ng birthday mo, pero tatawagin ko yung pastor na malapit dyan para mag-share muna ng salita ng Panginoon bago kayo kumain. At hindi sila papalag kasi nasa iyo ang panggastos. Papalag sila, di wala silang gagastusin. Di ba? We need also to have the wisdom. Kailangan i-maximize natin yung binibigay ng Panginoon sa atin. You are not earning for nothing. Amen. Hindi ka binibigyan ng kalusugan ng Panginoon para lang magpayaman at para mag-remit ng mag-remit. Yung remittance mo, gawin mo yan na paraan, channel, para sila din ay, mga pamilya natin sa Pilipinas ay makapakinig ng salita ng Panginoon. Amen? Kaya kung may nanginigil, be generous, but make use of that para madala sila sa presensya ng Panginoon. Amen? Kasi yung kahit sabihin natin na 15 minutes or 20 minutes, hindi naman mag-preach yung, alam niyo, meron namang mga protocol din kami mga pastors na kapag naman mga ganung bagay, huwag ka naman mag-preach ng 2 hours. Meron kaming gabay, meron kaming guidelines. Kaya huwag kayong mag-alala. Baka kasi abutin ng 2 hours, magutom ang pamilya ko ba, pastora.
Hindi po. Meron kami mga protocol, may mga guidelines kami na kapag mga ganyang bagay, it will not take long. Mga 15 minutes, kagaya ng street preaching. 20 minutes, 15 minutes. Hindi pwedeng long play preaching ang ilagay natin sa street preaching. Merong mga ganun ba sa atin? Kaya huwag kayong matakot kasi alam din naman ng mga pastors natin kung paano ba ang gagawin nila. Okay, so ang gawin lang natin is magpagamit tayo sa Panginoon. Kasi hindi mo alam na yung first time na mapapakinggan, first versikulo, unang verse na mapapakinggan ng pamilya mo, ay magiging turning point ng buhay nila. Amen? Hallelujah! Bakit ganun ang introduction natin? Because ang pag-aaralan po natin sa hapong ito is about the soul winner's crown. Sinong nakaranas na na-crownan nung bata pa siya? Ang mga ngayon, may mga kuro-corona ba? Araw ng mga patay, naka-Cinderella, mga reyna-reynahan. May Miss Barangay, wow. Diba? May mga kuro-karan, parang kung magkaroon ka ng corona, parang tanyag ka, diba? Parang famous ka, parang feeling mo you are above the rest. Kapag nagkaroon ka ng corona, o kahit wala tayong pagkakataon na makoronahan, hindi man tayo nakasali ng mga paligsahan sa pagandahan. Sa Panginoon, magkakaroon tayo ng corona. Hallelujah! Yung mga hindi natin naranasan dito sa mundong ito, ay mas magandang ipaparanas ng Panginoon. Kaya, there is a soul winner's crown. Amen? So, pag-aaralan natin, paano natin makakamtan yung corona na yan? Paano mapapasa atin yung corona na yan? Let's start reading in 1 Thessalonians chapter 2, verses 19 to 20. Okay? So sabi niya dito, for what is our hope? Sabi ni Paul sa mga taga-Thessalonians, for what is our hope, our joy, or the crown in which we will glory in the presence of our Lord Jesus when He comes? Is it not you? Hindi ba kayo? Hindi ba kayo ang glory namin? Hindi ba kayo ang kagalakan namin? Kayo ang pag-asa namin. Indeed, sabi niya, you are our glory and joy. At kung babasahin natin sa ibang version, let's open the other version. Next, for what is our hope? Ay, yan, sa Tagalog, sabi niya, hindi ba't kayo ang aming pag-asa at kagalakan? Hindi ba't kayo ang gantimpala ng tagumpay na may pagmamalaki namin sa harap ng Panginoong Hesukristo sa kanyang pagbabalik? Oo, kayo nga ang aming karangalan at kagalakan. Sino ba ang tinutukoy ni Paul dito sa sinasabi niya na binabasa natin? And in New King James Version, next slide, tignan natin. For what is our hope or joy or crown of rejoicing? Is it not even you in the presence of our Lord Jesus Christ at His coming? For you are our glory and joy. Yan, iba't-ibang version ang ating pinasa para makita natin kung ano ba ang ibig sabihin ng verse na ito. So to whom is Apostle Paul saying all these things? To the Thessalonians. At ano ang sinasabi niya? Kayo na mga kaluluwa na nakakilala sa ating Panginoon. Kayo ang aming kagalakan. You are our crown. At ang crown na sinasabi, ang crown, soul winner's crown, ang corona ng mga evangelist, ang corona ng mga nagpapahayag ng salita ng Panginoon is no other than the crown of rejoicing. Amen. Hallelujah! This is the crown promised to the soul winners. Amen? Ito ang corona na itinalaga ng Panginoon sa bawat isa na mag-aakay o sa bawat isa na magbabahagi ng salita ng Panginoon sa mga iba't ibang tao. Okay? Kasi ngayon, in this end time, this is the command of the Lord that we go and win souls. Amen? That we go and evangelize, that we go and share the gospel to other people. Ito yung concentration natin ngayon. Kaya even sa Philippines, yung ating bishop, kahit nagdadialysis siya, ay ang dami niyang schedule, sunod-sunod. Kaya tignan ninyo, kahit yung invitation lang nila sa Facebook ang babasahin mo, o nasa Isabela, Tabuk, na Kagalinga, Cagayan, nandun, speaker, Bishop Moses Archumano. Na, kung mabaling kumasot, iba na tayo ang bishop, or yan ako man magdamag na. Pero it is his choice. It is his joy. Kaya totoo,
na ang pag-aakay at pag-i-evangelize at pag-share ng salita ng Panginoon at kabutihan ng Diyos sa ibang tao is our joy. It is the joy of Christians. It is the joy ng mga mananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Kaya yan po ang ating ginagawa ngayon. Talagang pinapalakas natin yung evangelism natin. We keep reminding our people na mag-evangelize tayo dahil yan po ang end time command ng ating Panginoon. Amen? It's good to know the prosperity, it's good to know the greatness of God, but it's also good to know the warning of the Lord. It is also good to know the command of God that we need to do. Kasi, ang pagsisilbi at paglilingkod sa Panginoon, it's not only a bed of roses. Actually, hindi niyo nga pinangako ng Panginoon na believe in me and you will be lying down in a soft cushion. Ano naman nga kung na-enjoy ba? Kung nakikita nga, carry your cross. Talagang i-carry mo, talagang maghihirap ka, talagang meron kang pagdadaanan na pagsubok at mga bagay, mga problema to test our faith in the Lord. Pero ano ang sabi niya? Ano ang pangako ng Panginoon? God will not give us anything beyond our capacity to endure. Amen? Hindi siya magbibigay ng trials na hindi natin kaya. Kaya yung trial mo, yan ang katumbas ng strength mo. Kaya mo yan, kapatid. Tapikin mo ang katabi mo. Sabihin mo, kaya mo yan. Hallelujah! Amen? Hindi po nagbibiro ang Panginoon. Sabi niya, hindi siya magbibigay ng problema o mga pagsubok na hindi kaya ng bawat isa. Kaya ang problema mo, ang problema ko, kasi yun ang katumbas ng kalakasan ko, ganyan din sa atin. Amen? Kaya there is no point giving up. There is no point saying, Lord, hindi ko kaya. Actually, kaya mo. Kaya mo. Pero dahil pinapahina ka ng demonyo and you are believing the lies of the devil na sinasabi niya na, mahina ka, bobo ka, wala kang alam. You listen to the voice of the devil. Kaya nangihina ka. But actually, you are strong because Jesus is in you. Amen? Kaya when the devil tells you that you are weak, you are nothing, you are stupid, tell the devil that you are strong in the Lord. That your confidence, that your wisdom comes from the Lord. Amen? Kaya mamaya makikita natin dito. Okay? So why do we need to win souls once again? Of course, ang unang-una, it is God's command. Bilin ng Panginoon na tayo po ay mag-akay. Bilin ng Panginoon na tayo po ay ibahagi natin ang salita ng Panginoon sa ibang tao. Pero baka sabihin kasi natin, Pastor, hindi naman kasi kami pastor, hindi naman kasi kami matatas magsalita. Kagaya ni Moses, ang dami niyang rason. Sabi ng Panginoon sa kanya, go back to Egypt and let my people, you lead my people out of the land of slavery. Ang daming rason ni Moses. At ang pinakahuling rason kung bakit siya napagalitan ng Panginoon, sabi niya, Lord, hindi ako magaling magsalita. Minsan ganun din tayo, diba? Lord, ako naman kung ako mag-preach. Mag-MC ka man, mag-MC ka man, hindi ko alam yan. Hindi ako magaling. Yan, naggalit ang Panginoon kay Moses tuloy. Amen? So, ano ang sabi niya? In Mark chapter 16, verse 15, tignan natin ang verse. He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. To whom is he talking? Hindi lang po pastor, hindi niya sinabi na, pastors, leaders, go into all the world and preach the good news. Hindi po. He is talking, Jesus is talking to all the believers. Kaya kasali ka, kapatid. Amen? Hindi ka excuse. Kasali tayong lahat. We need to go into all the world to preach the good news to all creations. Amen? Of course, hindi natin mararound ang mundo. Pero ano ang ibig sabihin? Yung mundo mo, yung sarili mong mundo. Ano bang sarili mong mundo? Yung naaabot ng mata mo, yung nakikita mo sa paligid mo, yung kasama mo sa bahay. Very good ngayon dahil bakit lumuluwag na ang relationship ng kumyan at mga employers. Unlike before na talagang mababa ang tingin nila sa mga kumyan. Na talagang slave ang tingin nila. Pero ngayon, parang may mas marami na yung nade-develop yung friendship. That's why the Kunyans are open to share the gospel. Kung hindi nila maabot yung magulang, yung mga anak. Kaya kung mga bata ang alaga nyo, turuan nyo sila because they will be the ones na to rebuke their parents. Natatandaan ko yung alaga ko noon.
tinuturuan ko, oh, don't do that because Jesus doesn't like that. Ganun ako. Eh, yung nakita niya, ginawa ng tatay niya yung one time. Tapos sabi niya, Daddy, don't do that. Jesus will not like you. Jesus said, no! Maganon siya sa mga magulang niya. Kapag nag-aaway, kasi kapag nag-aaway silang dalawa, no, that's bad. You know, when you do that, binibigyan ko sila ng example. Eh, naririnig nila minsan na nagsusumbatan yung magulang nila. Mommy, Daddy, don't do that. You know, kung ano yung pag-explain mo sa kanila, yun ang pag-explain nila sa mga magulang nila. Kaya sila yung spokesperson ninyo. Amen? You know, children are very innocent. They may not be good listeners, but they are good imitators. Kaya tignan niyo ang mga bata, kahit sabihin natin na patakbo-takbo lang, pero mas nag-a-absorb ang isip nila. Pag uwi mo, siya pa naka-memorize sa worship song. Ikaw, hindi mo na-memorize. Pero akala natin, patakbo-takbo lang sila. They may not be good listeners dahil, don't do that, stop moving, gano'n, ayaw nilang makinig. Pero they are good imitators. Kung ano ang nakikita nila, they copy. Kaya mag-ingat tayo, mga kaibigan, dahil what we do, they will also do. Amen? So, it is a command that we go and win souls. Yan po ang command ng Panginoon. That's why yan po, lagi natin itinuturo that whatever, lagi kayong magdala ng tract sa inyong mga bags. You ask from our pastors, kahit na mamamalengke kayo, kasi maraming na-save dahil sa tracts. Maraming mga may testimony na because may inebot sa isang nagmamalengke, ay, Pilipino ka ba? Ay, meron ako, pwede bang imbitahin kita sa ano? Ito yung mga addresses namin. Siyempre, nag-rush kayo, hindi kayo pwede mag-usap ng matagal. So, you just hand in the tracts. At yung tracts na yan, yan ang magiging gabay nila para pumunta dito sa church at makapakinig ng salita ng Diyos. Kaya always put tracts into your pockets. Mga bags ninyo, pati sa market bag. Amen? Para sa ganun ay maibigay natin sa mga tao. They may ignore it, hayaan mo sila. Pero meron pa rin ang magtatago and they will take that out para sa ganun ay hanapin ang address natin. Okay? Ano pa? Ang reason why do we need to win souls? Because winning souls is being wise. That is in Proverbs chapter 11 verse 30. Winning souls is being wise. It is wise to win souls. The fruit of the righteous is a tree of life, and whoever captures souls is wise. Capture, sabi niya sa ESV. Pero tignan natin yung next na yung NKJV, New King James Version niya. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. Kaya kahit pala wala kang pinag-aralan, no read, no write ka, hindi ka nag-step sa university or hindi ka nag-high school or sabihin natin na hindi ka nag-college, minsan binababa natin yung pagtingin natin sa sarili natin kasi wala tayong pwedeng maipagmalaki academically. Hindi ka nakapag-step sa school. Pero ano ang sabi ng salita ng Panginoon? He who wins souls. Sino ang nag-win ng soul? Kung sino ang nag-share ng kabutihan ng Panginoon, yung nag-testify ng kabutihan ng Diyos sa ibang tao, is wise, matalino. Amen? Yan ang pamantayan ng Panginoon. Sa katalinuhan, hindi kung ilan ba ang medal mo, ilan ba ang trophy mo, ilan ba ang diploma mo, kahit na patong-patong ang masteral mo. Kung wala naman tayo sa Panginoon, it is foolishness. Amen? Ano ang sabi din ng Panginoon in the parable of the wise and foolish builder? Sabi niya doon, he who hears my words and puts them into practice is like a wise man. So you see, ang tumutupad sa kalooban ng Panginoon ay matalino. Pero of course, ang pamantayan ng mundo ay kung sino ang maraming medal, sino ang nag-aral sa prestigious na university, ay dahil ito Atiman, o dahil J. Lasal, o kaya UST, UP, University of Baguio, mga gano'n, ay, pagdapay, apalan tayo, naman tayo nga amo, nga itikod no nga laing, kat panag ipaduyak-yak, panang ibingay, iti pinaimpag ni Apo Diyos, kadagiti dadto mga tao. Amen? That is wisdom. Amen? So nga, huwag mong maliitin ang sarili mo kung hindi ka nakapag-aral. As long as you share Jesus to others, you share the love of God to others, then you are wise in the sight of God. Amen? Hindi ka man lang nasabitan ng diploma. Pati nung graduation mo, hindi ka man lang nasabitan ng kahit na yung Makati na sabsabit. Yung Makati na brown na.
na mabaho. Kasi dahil yun ang uso na isinasabit, kawawa yung mga mag-graduate kung walang ganun ba. Kaya kakarigatan ti parents yung man apan naggatang ti kastring sa usabon para lang may maisabit. Kung kahit pati yun ay hindi mo na-experience na masabitan. Ang pagiging matalino mga kaibigan ay hindi po kung ano ang achievement natin dito sa mundo, kundi kung sinishare natin ang pagmamahal ni Kristo, sinishare natin si Jesus sa ibang tao. How do we share Jesus? Hindi naman kailangan na, sige, hawakan ko ang Bible ko, maglakad ako, ay, tatakbuhan ka, magmamalingki ka, tapos nakaldong na, diba? Di Bible mo, diba? Ganito ba, pastora, magmamalingki ako, tapos hawak-hawak ko yung Bible ko, ganun ba ang pag-share? Hindi po, okay? Hindi naman kailangang maging formal na ganyan. But then, kapag may umiiyak sa'yo, for example, o kaya meron nag-text, kapatid, alam mo, wala nang silbi ang buhay ko, mga ganun ba? Patakot na ang buhay ko, wala na. Kaya sirain mo pang lalo. Sabihin niya, no? Pagpapa-advise siya sa'yo. Huwag kang magganyan kapatid. Alam mo, ganyan din ako noon, pero nung natanggap ko si Kristo, now we are starting to share Jesus. Bakit? Dahil alam mo na yun lang ang makakatulong sa kanya dahil na-experience mo mismo. So casual lang ba? Kaya kagaya ng ginagawa natin sa mga jail ministry natin na ito, na as, alam niyo, ang mga PDLs, ang mga bilanggo, wala, iniisip nila na patakot na yung buhay nila. Kaya yan, pabalik-balik sila sa bilangguan. Kahit palayain sila, gagawa na naman sila ng gulo. Para maibalik sa bilangguan. Kasi they have formed a family there. Kasi naging rejected na sila sa pamilya nila, and that is what we are dealing with the PDLs. Yung feeling nila, wala nang nagmamahal sa kanila. Kaya kahit na papalayain sila, iragagara na nga agtakaw man, igagara na nga agaramid tidakas, tapos nagsubli naman yung ijamot na bilangguan, kasi nandun yung mga friends na nila. Parang yun na yung nagmamahal sa kanila kasi rejected na nga sila sa lipunan. Amen? Kaya sinasadya nila na magkasala para bumalik sa bilangguan. And what we are doing is to share Jesus to them para malaman nila na kahit na nagkasala pa sila, kahit na nagkamali pa sila ng mga desisyon nila sa buhay, there is hope in the Lord. Amen? Kaya we praise the Lord. Kaya tayo din kahit na makasalubong tayo or may mga bagay, may mga tao na alam natin na nangangailangan ng ating advice or counsel, kahit hindi sila nagtatanong kung alam mo na, lalo na kung nagpo-post sila sa Facebook, gusto ko nang magpakamatay, walang silbi ang buhay ko. You reach out to them. Amen? I-PM nyo isuda. Ading, may problema ba? Nandito lang ako. I'm coming to you as your sister. Amen? Ibaba tayo dyan, bagita tayo, so that people will easily come to us. Kasi kung mataas tayo, mamahihiya sila. Kaya kailangan mong i-assure na, nandito lang ako, manang pa. I'm your sister. Ako ay ate mo. Nandito lang ako. Handa akong makinig sa'yo. Para mag-pour out sila sa atin so that we can counsel them. Amen? Kahit hindi sila humihingi ng counsel at nakita mo that they are in danger, lalo ang depression na yun, nakakamatay. Marami ang nagpapakamatay because of loneliness, because of depression na tinatawag nila ngayon. So we need to also to be sensitive as children of God. We need to become an arm of the Lord to embrace the weak, to embrace those who are down, to embrace those who do not have any hope at all. Amen? Tayo ang magiging kamay ng ating Panginoon. Kaya yan, it is wise to evangelize. Kaya kung gusto mong maging matalino sa harap ng Panginoon, alangan naman, bobo ka na nga sa harap ng mga ng mundo, pati ba naman sa harap ni Lord, bobo ka pa rin. Di ba? Kung gusto natin maging matalino, let us evangelize. Let us share Jesus to others. Amen? Another thing na reason kung bakit tayo mag-evangelize is it is an attack on sin. We attack the sin. We do not attack the sinner. Okay? Alam mo naman nagkasala, attack mo pa ilaang. So yan, ang sinasabi nila na lugmo ko na nga. Inapakan mo pa. Di lalong nailublog. Amen? So we attack the sin. And how do we attack the sin na ginagawa ng isang kapatid? By turning him to Jesus. Amen? In James chapter 5 verse 20, sabi ni Jaime, anong Tagalog ni James?
Santiago. Oh, huwag kayo maging ako na magbabasa ng Tagalog, naghahanap ako ng Jaime. Wala namang Jaime dito. Alam ko kasi yun ang Tagalog ng James. Binubuklan ko yung Tagalog Bible. From cover to cover, ang tagal-tagal kong hinahanap, walang Jaime. Ang Tagalog pala ng James, Santiago. Kaya ang layo naman kasi, di ba? Si John, Juan. Si Peter, Pedro. Tapos si James, Santiago. Di ba? Parang ang layo. Pero pagsabitar tayo, sumunod namin. Okay? So ano ang sabi na sa James 5:20? Sabi ni James sa mga tao, remember this, whoever turns a sinner from the error of their way will save them from death and cover a multitude of sins. You see? Whoever turn a sinner, kung sino man ang magiging kasangkapan ng Panginoon, instrument ng Panginoon to turn them away from their error ways, sa mga kamalian nila. Let's see in NLT. Tingnan nga natin ang version in NLT. You can be sure that whoever brings the sinner back from wandering will save that person from death and bring about the forgiveness of many sins. See? Kung tutulungan natin yung isang makasalanan para tumalikod sa kanyang kasalanan at bumalik sa ating Panginoon, kung tutulungan natin ang isang tao na yan, naging wanderer na lang. Alam niyo ang isang wandering man? Paikot-ikot na lang ang kanyang buhay. Nawawala na siya. Walang direction ang buhay niya. If we are going to bring him back to the Lord, ano ang mangyayari? Salvation, forgiveness of sins will be upon him. Amen? Kaya yan, ang isang gagawin natin, to turn a sinner away from his sin and then towards the Lord. At yan, magkakaroon ng kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Amen? So, winning souls, evangelism. As we share Jesus, we are attacking the sin. We are attacking the sin in order that this man na binihag ng demonyo ay makawala. Kaya there is freedom in the presence of the Lord. There is freedom when people will accept and know Jesus in their lives. Amen? Kaya yan po ang isang gamit kung bakit tayo kailangan mag-evangelize dahil maraming mga tao ang nabibihag po ng demonyo sa mundo ito. Even in the church, kaya mag-ingat tayo, hindi porke nagsisimba tayo o nag-agimgimong tayo or nag-church tayo, it doesn't mean to say that we are really free. Even in the church, may mga nababandage pa rin. And they are choosing to be bound. You are already in the church. You've been hearing and hearing and hearing the Word of God. Pero bakit hindi sila nakakawala? Because they chose to be bound. Pinipili nila kahit na-a-advisean sila, kahit sinasabi mo, anyo gamin nga kwa? Pagpapuludan. Doon ako pa-advise naman, Mas Bishop, binulod ni kas 25,000 Hong Kong dollars po. After na-advisean mo, nagpautang man. Makapasok asar. Ang tagal-tagal mong in-advisean, 2 hours. Tapos biglang ako, after 1 day na naman, pinabarodak, maasi at gano'n. Ano bang magagawa mo? You know, it's good to help kung talagang nakikita nyo na kailangan ng tao. Pero kung nakikita nyo na luho na, utang na utang, tapos feeling blessed, Facebook. So madadag-comment ko na nga, feeling blessed ka, bayad ka utang mo. Comment box. Nakaasipiman kawawa yung naniningil kasi hindi siya binabayaran, pero yung umutang, waldas ng waldas, feeling blessed. Nakabitin lahat ng abubot. O, di branded pa ang gamit niya. Samantalang yung nagpautang, walang brand ang gamit niya. O di wow, sino hindi magagalit? Diba? It's good to lend. That is biblical. It's good to lend to those who are needy. Pero kung alam mo na yung tao na yan ay in bondage sa utang at sinusuportahan mo, you are supporting the work of the enemy in her life. Kaya maging wise, kaya tayo nag-aaral eh. Kaya kung alam mo na nangungutang para lang sa luho niya, para lang mamuhay na pretend to be rich, then we need to teach them. Ano ang sabi ng salita ng Panginoon?
We need to live. We live within our means. Huwag tayong magpanggap. Amen? Kaya yan, mga kapatid, mag-ingat. Huwag masapol. We need wisdom in everything that we do. Pero kung talagang nangangailangan at talagang emergency at talagang nakikita mo na talagang kailangan niya, lend. And even forget it. Kung talagang kaya ng faith mo. Amen? Kung talagang kailangan niya at hindi niya din kayang ibalik, hayaan mo si Lord ang magbabalik sa iyo. We act it out of mercy, the Lord will bless us. Kung ano ang naipahiram mo na hindi nabayaran, God will bring it back to you 100-fold, whatever you have sacrificed for the glory of God. Pero kakaiba kapag sabi ko nga, they are in bondage, tapos pautang ka nga pautang sa kaumayag, saangi-saangi. Kawalan na ng wisdom yun. Okay? So, ganyan po. Kaya dito sa church natin, we have this, we have created our own policy regarding sa pagpapautang. Pagpautang ka na kaya mong kalimutan. Why? Because many people who lend, tapos hindi nabayaran, ayaw nang magpatuloy na maglingkod. Anong kinalaman ni Lord? Diba? Gabutan na bayaran, ay mali kong naagdi mo. Kapag nga ipiman, nabaso niya ako Diyos. Nya, ikaw ang ano eh. Kaya, ang ano natin is magpautang ka ng kaya mong kalimutan. Amen. Kung pinautang mo ng malaking halaga at hindi mo kayang kalimutan, it's up to you. Kaya kasi nasabi na namin ito para guidelines ninyo. Kasi hindi porke nasa church ang isang tao. Limpyo, di ba nagbiyak na? We can also find people na talagang matigas din ang ulo within the church. Kaya mag-ingat po tayo. The church is not perfect. Amen? Pero hindi po lisensya din para sa atin na porque nag-church tayo, we are taking it for granted. Dahil sisingilin din ng Panginoon yan sa atin. Amen? Kung nanduloko tayo ng ibang tao, sisingilin ni Lord yan sa atin. Mas malaki pa ang sisingilin niya kaysa yung kinuha mo out of panluloko. Amen? Kaya yan po mga kapatid, matakot tayo sa Panginoon. Kasano ka nga, mo, praise the Lord, tingiwan mo, aglong-loko ka sa bali na tao. How could you reconcile two things? Hindi pwedeng magsama si Baal at saka ang Panginoon. Amen? Kaya yan po, natuturuan tayo, nare-rebuke tayo. So, may pagkakataon tayong magbago. Pero kung ayaw pa rin, ay ikaw, kanya ngay naroon. Sumango tayo amin ka ni Ako Diyos. We will be standing before the Lord and we will be judged according to what we have done. Amen? Okay, ano pa? We evangelize or we win souls because it is a cause of joy. Ha? Hallelujah! Iti maysa, sabi niya sa Luke chapter 15 verse 10. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Hallelujah! Sa isa na masabihan mo ng salita ng Panginoon, sa isa na magsisisi dahil natanggap niya si Jesus sa kanyang buhay, oh, heaven will rejoice over that one sinner who repents. Amen? Ganun din naman tayo kung nakapag-akay tayo dito tapos pumunta sila sa altar call. Ikaw na nag-aakay, parang, wow, thank you Lord, diba? Yes. Mayroong kagalakan. And how much more sa mga angels of God in heaven. Kaya masabi ng Panginoon sa isang parable, diba? Yung parable of the lost sheep ba yun? Na kapag may 100 na sheep, tapos nawawala yung isa, iiwan ng shepherd yung 99, hahanapin nyo yung isa. Eh kung sa utak sagot ko man niya, sa mga tamad, oh, di ba, may 99 ako, hayaan mo yung 1 na yan, nalayas. Natangkan di ulo na, unak ganito o munag, di pa lang kayo munag. Ay, ano? Tapuray mapukaw. Kung ganun ang attitude natin, wala . Pero for one person, one soul is important to the Lord. Kaya sabi niya, hahanapin niya yung nawawala na tupa na yan. Amen? And we praise the Lord dahil isa tayo sa mga tupa na hinahanap ng Panginoon. Amen. Ibalik, di ba? Ilang beses kang lumayo, lagi kang hinihila ng Panginoon pabalik. So, huwag na natin ulit-ulitin na sabihin na, ay di ba, binabalik ako ni Lord. Ay, sige, walang ang manan. Ay na, what if dumating si Lord, nasa walang na? Di ba? Huwag natin ipagmalaki na di ba, binabalik-balik naman ako ng Panginoon. Time will come, we do not know the coming of the Lord. What if nasa walang ka,
nandun ka sa wilderness kung dumating si Lord. Amen? So yan po, hindi natin alam. Kaya pag-ingatan natin mga opportunity na ibinibigay ni Lord sa atin. At kung ano yung nawala natin dahil nasayang yung mga araw, panahon na hindi tayo naglingkod dahil tumalikod tayo, bumawi tayo ngayon. Amen? Bumawi tayo ngayon, gawin natin ang gusto ng Panginoon. Amen? Hallelujah! And another thing is, we will shine. You will shine when you witness, or you will shine when you evangelize, or when you win souls. Yan po ang sabi niya sa Daniel chapter 12, verse 3. O kaya kahit hindi pala tayo glass skin, ano? Mga parang mga Korean na sumilang-sumilat. Rupa na gapuin skin na. Oh, we will shine spiritually. Sabi niya, those who are wise will shine like the brightness of the heavens, and those who lead many to righteousness like the stars forever and ever. Hallelujah! Kitaan mo ka dito sa umpia. Makikita natin that those who really maging serious na maglingkod sa Panginoon, tingnan mo, magiging star tayo. Magsha-shine tayo. Who are we in the first place? Hindi ka anak ng kontrakto. Diba? Hindi tayo anak ng mabigbig-big na politician. We are not even a relative of yung mga politician na powerful in the Philippines. We are not even related to people na na talagang meron fame and power. But look at that. Those who bring people to the Lord will shine like the brightness of the heavens, and they will become a star forever and ever. Imagine, nagbalin tayo kay star. Amen? Look at that. Look how precious are we in the sight of God. Tayo na kung tayo ay magsisilbi ng buo, ay nagdakal nga iti ako, nagdakal nga iti panangkitan niya ako Diyos kadatay. Amen? Kaya if you do not appreciate yourself, and God appreciates you, ba't ikaw hindi mo i-appreciate ang sarili? Amen? Kaya maglingkod tayo sa Panginoon, at kahit hindi tayo maputi na nagsashine, we are shining bright in the sight of God. Hallelujah! Okay, so how can we win souls then? Paano tayo mag-win souls? Yan ang problema. Ang ganda, di ba? Ang ganda. Magiging wise ka, magiging star ka, mag-shine ka. Ang ganda ng effect ng pag-win souls. Ang problema, how? Di ba? Kasano, garud. Kasano tayo mag-win souls? Oh. Unang-una, witness with your life. Win souls with your life. Okay? Maging witness ka sa pamamagitan ng buhay mo. Ano ang sabi niya sa 2 Corinthians chapter 3, verse 3? And you show that you are a letter from Christ delivered by us, written not with ink, but with the Spirit of the living God, not on tablets of stone, but on tablets of human hearts. Ano ang ibig sabihin nito? We become walking Bibles. That tayo, the walking Bibles, we are the letters, epistles. Ano? You know, si Paul, kaya naisulat ang mga letters of the Bible, di ba, sa inyong DTC? Sa inyong DTC, merong Bible survey. And yung categories, di ba? The New Testament is composed of 27 books, divided into categories, the Gospel books, the Book of Acts, the Book of History. What is the book of history of the New Testament? Ano daw ito? Book of history of the New Testament. Acts. Lang. Acts. Okay? Book of prophecy in the New Testament. Revelation. Kakalalakaan ng Christian din dyan. You know, it's because in the DTC, punutan ang memorization. I-memorize nila yung 66 books. Pero I added a twist. Hindi kagaya noong una na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers hanggang sa Revelation. Pero ngayon, ang ginagawa ko, binubunot nila. I-memorize pa rin nila yung whole book. But then, they will bunot kung ang nabunot nila is letters of the New Testament. I-memorize, i-recite nila from Romans. Yeah.
from Romans hanggang Jude. Kasi yun ang letters in the Bible. Pero kung nabunot mo naman is history books of the Old Testament, i-recite mo ang Joshua hanggang Esther. Ganon, para magkaroon ng twist, para hindi dire-diretso na Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, hanggang sa Revelation. Okay? So that is exciting part of pag-DTC. Pag-memorize. Okay? And witness with your life. Kaya, yung buhay natin na binabago ng Panginoon, baka sabihin natin, paano? Hindi naman kami pastor, hindi naman kami leaders, members lang naman kami. You can still evangelize, you can still win souls, kahit sabihin mo, hindi naman ako nag-DTC pastora, hindi ko alam mag-evangelize, hindi ko alam mag-preach, hindi ko alam. Hindi ako magaling magsalita. Witness with your life. Ano ang i-experience mo na pagbabago? Ipakita mo ang salita ng Panginoon sa pamamagitan ng buhay mo. Kaya tayo na po na mga Kristiyano, we become a living book, living Bible. We are a walking Bible. Kaya tingnan ninyo, kung magkamali kayo, ano ang sinasabi ng mga tao? Kung naman Kristiyano ka. Kasi alam na nila na Kristiyano ka. Alam mo, kilala mo ang Panginoon, sumusunod ka sa batas ng Panginoon. Kung hindi natin ipapakita, sasabihin nila, simba ng simba yan. Wala namang nangyayari sa buhay niya kasi walang pagbabago. Amen? So, many people, hindi sila magaling mag-iba, hindi sila magaling mag-share. Actually, mahihiya ka kung pamilya mo ang pagsasabihan mo, di ba? Alam nga na, kukunti lang yung talagang very bold na daddy, mamati tayo kiniapo Diyos, kailangan natin manampalataya sa Panginoon. Konti lang yung bold na talagang diretsahan na mag-evangelize sa pamilya. But most commonly, lalo na kung alam ng pamilya natin kung gaano tayo kasama noon, kung gaano katigas ang pulo natin. So nahihiya tayo na magsabi na manampalataya tayo, magsimba tayo, nahihiya tayo. But, how do we witness to them? Let's show them yung pagbabago ng buhay natin. At mismo kapag nakikita nila yung pagbabago, mag-change ang kanilang pananaw sa iyo. Sasabihin nila, sige nga, punta na tayo dahil yung ate mo ng chismosa, anong tawag nito? Pero hindi uungot na ilig niya. Naging mabait na. Sige nga, subukan nga natin mag-church sa pinupuntahan niya. And many people has that testimony. Dahil naipakita nila yung pagbabago sa buhay nila. Yung the way they speak, tapos biglang naging maalumamay na hindi na balahura o kaya hindi na grabing nabago. Yan, mga maraming asawa ang nabago. Maraming magulang ang nabago dahil nakita nila ang pagbabago ng kanilang mga anak na nananap. Amen? Kaya kung napagsabihan mo yung anak mo na, anak, mag-church kayo, lakay, sweetheart, honey, mag-church tayo, manampalataya tayo sa Panginoon. Ayaw nilang maniwala. You pray and show them the life of Jesus in your life. Amen? Let's show them the life of Jesus. And then mamaya, sila na yung susunod. Kasi nakikita nila yung pagbabago sa buhay natin. Amen? Kaya yan, mag-ingat tayo with the way how we live. Kasi many people are surrounding us. Kaya yan, makikita nila, akala ko ba ate, Kristiyano ka? Akala ko ba mabait ka na kasi nag-serve ka naman o kaya pastor ka naman? O kapag gano'n na ang sinasabi sa'yo, ay sus, rebuke yan. Ibig sabihin, hindi nakikita yung pagiging Kristiyano natin sa ating pamumuhay. Amen? So let's be careful. We are a living letter to the people para makilala nila ang Panginoon. Ano pa sa Galatians 2:20? Ano ang sabi niya sa Galatians 2:20? My old self. Sige man, makalit tayo magbasa. My old self has been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. So I live in this earthly body by trusting in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Yes. Kailangan maipakita natin na hindi na tayo yung dati. Hindi na ako yung Glendang dati na magagalitin, na high blood. Konting bagay lang, maibatuti aming planggana kada aklo. Yeah? Hindi na tayo yung dati na nagmumura. Hindi na tayo yung dati na nangungupit. Hindi na tayo yung dati na
na chismis para masiraan ang ibang tao. It is no longer I that live, but He, God, who lives in me. Amen? Maipakita natin sa ating pamumuhay si Kristo. Okay? Ano pa? Witness with your mouth. Yan. We witness with our life kanina. And then we witness with our mouth. Kailangan gamitin natin ang bibig natin. And how are we going to witness with our mouth? Ano ang sabi niya sa Acts chapter 1 verse 8? But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses, telling people about me everywhere. Witnessing is telling people about Jesus everywhere. Amen? Kaya ang pag-witness ay pagsasabi ng tungkol kay Jesus, yung kapangyarihan ng Panginoon, yung kabutihan ng Panginoon, kung paano tayo dinidisiplina ng Panginoon, kung paano siya kumikilos sa ating buhay. That is witnessing. Amen? Kaya sabi, but if we cannot do that without the Holy Spirit of God. Kaya sabi niya, you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Sabi ng Panginoon sa mga disciples, you go into all the world, but wait. Oh, tapos ano DJ? Go, tapos wait. Go, wait, no? Parang kontra, no? Kunang umapang kami, no? Taga-Ifugao, taga-DJ disciples. Kunang apang kami, ito tatamanin ka kunang agpuray. Ha? Diba? Go, but wait. Ibig sabihin nito, yes, we are going to go into all the worlds, but we cannot minister without the power of the Holy Spirit. Kaya in every mission, dapat kadwata yung Holy Spirit ni Apo Diyos. Without the Holy Spirit of God, the mission is one. Walang saysay. There's no success. There's no victory in our mission without the Spirit of the Lord. That's why it's very important that whatever we do, even di pa nag-practice, even di pa nag-lead, nag-MC, before we come to stand, we should have at least man lang 2 minutes ka umisbo. And then while you are umisbo ko na, Lord, in Jesus' name, as I stand there in the pulpit, have your way. I'm just your instrument. You pray a short prayer. Amen? Para mas maayos yung pag-deliver natin ng lahat ng bagay. Even when you come and sing for the choir, Lord, just use us as your instrument. We need your power, Lord, in order for us to effectively minister to the people. Amen? Kasi we cannot minister without the Holy Spirit of God. Kasi lang kayo ng lata kaagnalangan mo. Alam nyo ang lata kapag binatingting mo, di ba? Klang, 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 klang. Walang melody, walang harmony sa sound. Ganun lang tayo kapag wala ang Holy Spirit ng Panginoon. Kaya we need to be filled always with the Spirit of God, and we need to sustain the power of the Holy Ghost in our life. Amen? Lalong-lalo na kung nararamdaman mo na dry ka. Lalong-lalo na kung nararamdaman mo na yung worship mo hanggang dingding na lang, hindi lumalagpas, hindi nakakarating sa trono ng Panginoon. You can feel kung hindi nakaka-penetrate sa throne of God ang worship mo, ang prayer mo. Ibig sabihin something is wrong. We really need to humble ourselves and be cleansed. Hiningin natin, Lord, search my heart. Whatever is hindering me, whatever, Lord, is bumabagabag sa aking puso at isip, Lord, I lay them down before you. Clear my mind, clear my heart, Lord, so that I can worship you in the spirit and in truth. Amen? Tamo para maging matagumpay, paglabas natin dito, we are strong again. Amen? Kaya sa yung aglalatoy ka kainmay, mas aglalatoy ka marumuat. Ay, problema nga talaga din sa kayo. Diba? Aglalatoy ka lang, tapos aglalatoy ka nga na gusto. Nga pa, mas lalo ang nangyari. Amen? So we witness with our mouth by the power of the Holy Spirit of God. Amen? That's why we need to learn how to declare our faith. Faith is voice activated. Masapon i-declare tayo, pamati tayo kiniapo Diyos. Well, mamati ako. We need to declare para marinig din natin. Amen? And last na gagawin natin is to witness by our giving. Yes. By our giving. Witness by our giving. Ano ang sabi ng Panginoon sa Luke chapter 16 verse 9? I tell you, use your worldly wealth to gain friends for yourselves, so that when it is gone,
you will be welcomed into the eternal dwellings of God. You see, using our wealth to evangelize, to share the gospel to other people, to support the propagation of the kingdom is biblical. Haan nga inimbento ni believers. Amen? Sabi ng Panginoon, I tell you, use your worldly wealth. What is your worldly wealth? The wealth that we have in this world. Gamitin natin ang mga kayamanan na ibinibigay ng Panginoon sa atin to gain friends. Who are these friends? These are the friends na galing sa kadiliman. These are the friends that needs to be brought to the kingdom of God, na kailangang makakilala sa ating Panginoon. At anong sabi niya? Kung wala na, ubos na ang kayamanan mo dahil sa iyong pag-witness at pag-i-evangelize, ano ang kapalit? You will be welcomed into the eternal dwellings of God. Hallelujah. Kahit naging butas-butas na yung damit mo dahil hindi ka na makabili ng damit dahil sa ka-i-evangelize mo. O kahit naman butas ang damit mo, kung welcome ka naman sa kaharian ng Panginoon. Amen? O kahit naman naka-Louis Vuitton ka, o kaya Chanel, kung sa impyerno naman ang patutunguhan. Diba? Dahil ibinili mo lahat sa pansarili nating mga kagamitan para masabi na, data api man tinag-approve. Diba? Para lang mabigyan natin ng pride ang sarili natin, para i-appreciate tayo ng mga tao. Kaya yan, kahit hindi mo afford, mag-Louis Vuitton ka. Kahit hindi natin afford ang mga mamahaling bagay, sige, bilhin natin para may maipagmalaki tayo sa iba. Pero ano ang sabi ng Panginoon? Useless. Kung yan din lang ang magiging dahilan para tayo ay pumunta sa impyerno, masusunog lahat. Amen? Pero kahit naman na simple lang ang damit ko, taubaw-taubaw lang, pindudo, mga ganun, mga tagda 35. Pero bumili sa Facebook ko ng 300 daw yung dress. Sinerch namin kahapon, 35 sa taubaw. 35 sa taubaw, gusto man niyang magsisi, pero wala nang magagawa, nagbayad na siya ng 300. Kasi kahit simple lang ang damit mo, hindi yung mamahalin. Pero sabi niya naman, you will be welcome. Welcome to the eternal dwelling of the Lord. Bakit? Yung pera natin ay nagamit para makapag-akay tayo ng kaluluwa, para madala natin sa presensya ng Panginoon, at pati sila ay makakilala sa Diyos. Amen? Alam niyo ang nangyayari ngayon, tignan ninyo, di ba? Merong subdivision ba yun? Kasi pare-pareho yung tabas ng bahay in Cebu, di ba? Nasa bubong silang lahat. We do not mock them. We pray for them, for God's comfort and provision para makabangon sila. But then, ang makikita natin, God is dealing with us. God is giving us a heads up para mamulat na tayo sa katotohanan na the things of this world will come to ruin. Walang magtatagal. Amen? Walang magtatagal kahit pa million ang worth ng bahay mo. Yung mga 14 million ang bahay niya. 10 years na pinagtipunan, 14 million ang worth ng bahay niya. Hindi pa natirahan pa lang. Bago pa lang. Nung lumindol ng 6.9, ayun na, bumagsak. So masakit yun. Nakaka-relate tayo kasi OFW yun. Alam naman natin ang hirap ng OFW dito, di ba? Itlog ka lang ng itlog ang ulam mo dito. Padala ka ng padala. Sila ang nag-ESM, ikaw. Itlog na nga, hahatiin mo pa. Pang-lunch at pang-dinner. Para mas mataas ang mai-remit mo sa kanila. But then, you see, pinapakita ng Panginoon all the things of this world. Kaya sabi ng Panginoon, do not focus on the things of the world kasi anytime God will take it away anyway. Sabi na, it is God who gave us, it is God has mayroong right pa rin ang Panginoon to take it away. Everything belongs to the Lord. We do not own anything. Amen? Even our life, hindi natin pwedeng ipagmalaki ang buhay natin kasi pag-aari ko ng Panginoon. Anytime pwede niyang bawiin. Amen? Pero kailangan po natin maghanda. Kaya yan, kailangan natin matutunan na to serve the Lord. Serve the Lord. Prioritize natin ang kingdom ng ating Panginoon. Okay? Paano pa ang gagawin natin? Aside from using our worldly wealth to gain friends para makapag-akay tayo, para makapag-evangelize tayo, paano ba gagamitin, Pastora, ang worldly wealth na mag-evangelize? O kunwari, kung nandun, mayroong isang kababayan doon, first time niya, tapos nilapitan mo, halika kapatid,
magmerienda tayo. Ay, wala akong pera, hindi pa ako pinasahod. Di ba, ako na ang taya. Di ba? Pumunta kayo sa kahit na yung pinakasimpleng breakfast na mayroong 30 o 32, pinakamura yata, 32, mga gano'n. So, at least, merong, habang pinapakain mo siya, habang kumakain kayo, banatan mo na. Di ba, sharean mo na. Alam mo, kapatid, dito ay magandang magtrabaho dito kung nasa Panginoon ka. Kaya mo ang pagsubok, kaya mo ang mga bagay-bagay. Amen? Para hindi sayang yung pinakain mo. Kung pinakain mo lang, tapos nang kumain, hindi ka pa rin nakapagsalita. Tapos sinabi sa'yo, ay, may lakad na ako. O di, wow, sayang yung ano. Wala kang na pala. Kaya para hindi sayang yung pinakain mo, ay, sabihan mo na, you share Jesus to them. Kahit na hindi mo siya madala dito sa church, pero yung bagay na i-share mo si Jesus sa kanya, hindi mo alam kung saan siya makakarating. Amen? Hindi mo alam kung paano magtatrabaho ang Panginoon sa kanyang buhay. Okay, so in Philippians chapter 4, verse 15, tignan nga natin ang iba pang pamamaraan. As you know, you Philippians, sabi ni Paul sa mga taga-Philippians, you Philippians were the only ones who gave me financial help, sabi ni Paul. Kayo lang mga Philippians, sa dami ng mga churches, sa dami ng mga lugar na pinuntahan ko para ma-share ang salita ng Panginoon. Kayo lang Philippians, ang sabi niya, were the only ones who gave me financial help when I first brought you the good news and then traveled on from Macedonia. No other church did this. Kaya tignan ninyo, habang sinusuportahan natin ang propagation ng salita ng Panginoon, habang sinusuportahan natin ang pagpapalaganap ng salita ng Panginoon. Because we cannot go. Kahit nga kami, limitado lang ang pwede namin magpuntahan. We cannot roam around in the Philippines, but we have pastors in the Philippines. Kaya yan, we get tithes and regular offerings, special offerings, tapos may mga exhortation pa para magamit yung mga malilikom para maisuporta natin sa propagation na trabaho ng Panginoon sa iba't ibang lugar. Amen? Alam niyo, kung walang giving, hindi makakarating ang ebanghelyo ng Panginoon sa mga liblib na lugar. At ang calling pa naman ng free believers ay mga remote areas. Kaya kahit na liblib, kahit na walang ilaw, may karatula, free believers, flashlight namin. Green month. Pagbasa namin, free believers, kaya. Nasa liblib na lugar, wala pang kuryente. Pero nandun ang tahanan ng Panginoon. You see, it's because of giving. Kaya kahit hindi tayo hindi naman kami ang pumunta, hindi naman kayo ang pumunta. Pero dahil sinuportahan natin ang propagation, yung mga nalilikom na yan, gagawin din ng mga pastor. Siyempre, hindi naman sila maglalakad. Imagine ang 3 bundok, 5 bundok na manalalakarin. Although meron tayong mga pastors, especially in Cagayan, kung nakita ninyo yung mga ATAS na nag-attend ng ating convention, I think 5 bundok, 3 ilog ang dinadaanan nila in order to bring the gospel to them. Why? ATAS are also children of God. Actually, nung nag-worship na sila, nakataas na kaagad ang kanilang mga Tapos sabi ni Bishop sa akin, you go and translate. Tinatranslate ko yung mga English na pinipreach ng English speaker natin. Tapos tinatagalog ko. Tapos nung sinabi ko gano'n, ito yung makaawat ni English. Man, makaawat kayo na English, ma'am. Nagis-eskwela kami naman, ma'am. Diba? Tapos na yung preaching, tsaka ako na lang. Napagod ako ba? Amo, ma'am, kung nalagyan ako na din yung English mo, kasabi lang mo. Kasi kami di sa uta. Pero nakakataba ng puso. Nakaka-encourage, nakaka-bless na even the remote people ay talagang nararating ng ebanghelyo ng Panginoon. Diyan po nagagamit ang mga tithes, regular offerings natin, mga special offerings natin. Huwag mong sabihin na pinag-divide ng mga pastors yan. Baka ko na yung tithes ko, divide. Divide down. So kami, adaman pinagkatang natitawaw na. Hindi po, mga kapatid. Okay? Centralize po ang pera natin at nauuna po ang propagation ng salita ng Panginoon. Amen? Kung may natira, meron ng konti. Para naman pag may pag-offering kami, alangan naman na kayo lang ang tayo sa offering time. Di ba?
But then, hindi, it goes to the kingdom of God. Amen? Ayan, ang sabi ng salita ng Panginoon. Para sa ganun ay matulungan ang propagation ng salita ng Diyos. Okay? In 16 hanggang 19, diretsoin na natin basahin. Even when I was in Thessalonica, you sent help more than once. So, yung mga taga-Philippians, nung pumunta si Paul doon sa Thessalonica, pati sila nag-send. Kaya huwag kayong magtaka. At tayo yung ubot. At daw dawat ni Pilipinas. Tayo pa lang. Diba? Na-exhort. Why? Trabaho ng Panginoon. Kung mag-exhort din ang Europe, mag-exhort ang Canada, we help. Amen? Para kung mag-exhort din ang Hong Kong, ay mag-help din sila. Ganyan kung magtrabaho ang magkakapatid sa magkakapatid kay Kristo. Amen? And in verse 17, ang sabi ni Paul, oh, I don't say this because I want a gift from you. Rather, I want you to receive a reward for your kindness. You see, hindi mayroong benefit sa mga nagbibigay. Amen? There is a blessing. Kaya sinasabi ni Paul ito sa kanila because he wants them to receive a reward for their sacrifice and kindness para matulungan ang trabaho ng ating Panginoon. Okay? And in verse 18, ano ang sabi niya? At the moment, I have all I need and more. I am generously supplied with the gifts you sent with Epaphroditus. Yes, they are a sweet-smelling sacrifice that is acceptable and pleasing to God. You see, supporting the workers, supporting the work of the Lord is a pleasing aroma, pleasing sacrifice acceptable to God. And in verse 19, and the same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches, which have been given to us in Christ Jesus. Amen? Kaya damay-damay ang blessing sa pagsisilbi sa Panginoon as God has sustained the servant of God, si Apostle Paul. Gusto ni Apostle Paul na yung God na nagsusupply sa kanya ay mag-supply din sa bawat isang supporter ng trabaho ng Panginoon. Amen? Kaya wala pong nalulugi talaga sa paglilingkod po sa ating Panginoon, mga kapatid. So yan, meron tayong corona. As we win for souls, as we win souls for the Lord, God will give us the crown of rejoicing. Pero hindi po talaga crown na makikita na, okay, Joanne Kidangan, papasok. Hindi po. Hindi po literal. Amen? These are figurative speech na merong reward. Ang nag-i-evangelize, merong reward. Ang nag-aakay, merong reward ang nag-share ng salita ng Panginoon sa ibang tao. Amen? Hallelujah. So mag-akay po tayo, mag-evangelize po tayo, magpadami po tayo. In this end time, this is the command of God that we need to do for the glory of His name. Amen? Habang pinapalakas natin ang ating mga spiritual, individual na paglilingkod, let us shine for others to see Jesus through our life. Amen? So before I give back to the MC, let us pray. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. We thank you, Lord, for reminding us of your words, O God, that we need to obey. Thank you, Lord, for encouraging us, O God, for showing us the reward of winning souls, O Lord. And Lord, give us that heartbeat. Bigay mo po sa amin ang passion, O God, to continue to serve, continue to shine, continue, Lord, to win souls for the glory of your holy name, O God. Especially, O Lord, na marami pong mga tao ang nawawalan ng pag-asa, marami pong mga tao ang nawawala. Pero Lord, panalangin namin na gamitin mo po ang simpleng buhay namin. Lord, gamitin mo po kami, Panginoon, para po sa ganun ay ma-share namin ikaw sa ibang tao, lalo na yung mga nangangailangan sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Continue to bless your children. Continue, O God, to show your glory through their life, O Lord, so that people will see you in them, O God. Father, we thank you. This is our prayer, Lord. In Jesus' name, amen and amen. Thank you very much, and God bless everyone.